Dahil required po ng LTO na magkaroon po tayo ng theoretical at practical driving course para tayo ay makakuha ng lisensya, gagawa po tayo ng step-by-step tutorial sa pagdadrive ng automatic transmission ng sasakyan. Dahil napakamahal din po ng pagkuha ng driving course sa mga driving school, kaya't mahalaga po na matutunan nyo po yung mga basic parts na kailangan nyo pong i-operate sa automatic transmission ng sasakyan at tamang pagpapatakbo nito. Para pag kumuha na po kayo ng TDC at PDC, hindi po sayang ang pera ninyo. Kaya't simulan na po natin. Dito po sa ating sasakyan, this is a Kia Sonet LX80. Ito po si Snow, yung aming pong bagong baby. Sa automatic transmission na sasakyan at sa manual na sasakyan, halos pareho lamang po yung components na makikita ninyo. Parts and components kagaya ng windshield, ayan yung salamin sa harapan, yung napakalaking salamin na yan. At ito naman po ang ating rear view mirror. Nakikita nyo po ang likurang bahagi ng sasakyan mula rito. Yan naman po yung ating mga side mirrors. Kaliwa kanan po yan. Meron din pong adjustment yan dito sa driver side na kung saan pwede mo pong i-adjust yung position ng side mirror. Ito naman po ang pinaka-obvious na makikita nyo sa isang automatic at manual transmission na sasakyan, ang manibela or steering wheel. Sa steering wheel, meron po itong busina sa gitna. Yan. At meron po itong mga pindutan para sa inyong infotainment system at sa inyong instrument cluster. Pero hindi po lahat ng sasakyan ay meron po nito. Ito naman po ang ating instrument cluster na kung saan makikita nyo po yung mga basic information ng ating sasakyan. Ito naman po yung infotainment display para po sa ating entertainment. Ito po ay TFT display ng sasakyan na to. Meron po tayo mga lumang sasakyan na kung saan yung lumang radyo pa po yung nakalagay. Meron din po tayong mga knobs dito sa likuran ng ating manibela. Dito po sa kaliwa, makikita nyo po kung paano po i-on yung ating mga ilaw. Dito rin po yung knob para sa ating signal light. Ito naman po yung ating knob para sa ating mga wipers, harap at likod. Meron din po tayo ditong hazard button, ginagamit for emergency purposes, blower on ng ating aircon. Meron din po tayong thermostat gauge dito or thermostat knob para po sa lakas ng ating aircon, adjustment ng ating aircon vents kung saan lalabas yung ating blower. Glove compartment, 12 volt socket, syempre yung ating cambio or gear stick, shift knob. Meron po tayong parking, reverse, neutral, drive, at sports mode na sequential, plus and minus. Meron din po tayong handbrake or parking brake. Dito naman po sa babang bahagi ng ating sasakyan, meron po tayong brake pedal at accelerator pedal. Dito sa ating instrument cluster, makikita nyo po yung mga basic information na kailangan nyo malaman sa inyong sasakyan. Kapag inon nyo na po yung susi, malalabas na rin po yung information sa instrument cluster. Pag inon nyo na po yung susi, inikot nyo po siya clockwise, mag-i-start na po yung ating sasakyan. Kapag nag-start na at pag binitawan nyo naman po yung susi, kusa naman po siyang babalik dyan. Makikita nyo po dyan nakalagay N. Ibig sabihin po niya, nasa neutral po yung ating transmission. Ito nga po pala yung ating gear stick or shift knob. Mapapansin nyo po dyan, dahil ito po ay isang automatic transmission na sasakyan na nakalagay po siya sa neutral or N sa pagkakataon na ito. Makikita nyo po dyan na mayroong P, which means park, R for reverse, N for neutral, D for drive, at meron po siyang sports mode dito sa kaliwa na sequential, plus and minus. Dito po sa side mirror, meron po tayong adjustments. Kaya kung mapapansin mo, na pag nilagay ko po ito sa kaliwa at in-adjust po natin yung ating side mirror, makikita mo gagalaw yan. Ayan. Dito ko po yun ina-adjust. Ginagamit po natin yung ating arrow buttons dito sa loob sa driver side. Meron din po tayo ditong pangapambaba ng bintana, up and down, sa bawat pintuan ng ating sasakyan. Meron din pong lock button dito. Merong aircon vent. Kung mapapansin mo, 4 po yan. Diyan po lumalabas yung lamig ng ating aircon. Ito naman po yung pinaka-obvious, ang ating steering wheel. Meron po yung bilog dito sa gitna. Shape po ng busina ay nakadepende po sa brand and model ng inyong sasakyan. Dito po sa Kia ay bilog. Malakas ang busina ng sasakyan na to. Ito po ang mga knobs or buttons para sa ating instrument cluster at buttons para sa ating infotainment display. Depende po yan sa brand and model ng inyong sasakyan ang magiging itsura nito. Basically, itong steering wheel ay para ma-steer po natin ating sasakyan papunta sa kaliwa at papunta sa kanan, paatras man or paabante. Ito naman pong knob na ito ay para sa ating signal light. Kapag nilagay mo ang knob pataas, sisignal po ang ating sasakyan papunta sa kanan.
at kapag binaba mo ay pupunta sa kaliwa. Pag binalik mo naman siya sa gitna ay mamamatay ang iyong signal light. Huwag kang mag-aalala kasi pag liko mo naman kaliwa or kanan, pag nakumpleto mo na yung liko at bumalik na yung iyong manibela sa gitna ay mamamatay na kusa yung iyong signal light. Automatic po yan. Ito naman po yung pag-on ng ating headlight. Lumalabas din po sa ating dashboard or instrument cluster kung naka-on or naka-off na yung ating headlight. Sa mga makabagong sasakyan, lahat po ng information na ito ay makikita nyo sa instrument cluster. Ito namang ating infotainment display ay para po sa ating entertainment. Makikita rin po yung hazard button dito na kapag pinindot nyo, lahat po ng signal light sa ating sasakyan, harap at likod, kaliwa kanan ay iilaw ng sunod-sunod. Makikita nyo rin po yan dito sa ating instrument cluster. Meron din po tayo mga knobs para sa aircon. Ito po yung sa blower, ito naman po yung para sa thermostat at kung saan po lalabas yung hangin ng ating blower. Meron din po tayong mga charger dito at syempre ang ating shift knob, ang ating mga pedals, meron po tayong brake pedal at accelerator pedal dito sa may kanan. Brake, accelerator. Syempre dahil ito po ay automatic, wala po tayong clutch pedal. Meron din po tayong handbrake or parking brake. Para i-disengage po yan, syempre bago natin i-disengage yan, kailangan nakaapak tayo sa ating preno. Hihilayan po natin ng konti pataas at pipindutin po natin yung release button para maibaba po natin yan. Kapag i-engage na, hawakan nyo lamang po dito at hilayan nyo po pataas. Makakarinig po kayo ng series of clicks at naka-park na po yan or naka-engage na po yung inyong handbrake or parking brake. Para magamit nyo po ang inyong automatic transmission, kailangan alam nyo po ang bawat parts and components na kailangan nyo i-operate sa loob ng inyong sasakyan. Usually, sa mga makabagong sasakyan, meron ng reverse camera, makikita nyo po na kapag nilagay ko sa reverse yung ating transmission, ay lalabas po sa ating TFT display yung likurang bahagi ng ating sasakyan at makikita nyo po yan for safety purposes habang kayo ay umaatras. Ito naman po ang ating rear view mirror na kung saan makikita nyo po ang likurang bahagi ng inyong sasakyan for safety purposes. Kung sakasakali po na masisilaw po kayo sa gabi dahil naka HID or naka high beam yung sasakyan sa likuran, pindutin nyo lamang po or hilain nyo lamang po itong button na ito sa likurang bahagi ng inyong rear view mirror at tataas po yung inyong rear view mirror para hindi na po kayo masilaw. At kapag nakalampas na po yung sasakyan at wala na po makakasilaw sa inyo, ibalik nyo na lamang po sa default yung inyong rear view mirror. At yan po ang mga parts and components ng ating automatic transmission na sasakyan na kailangan mong malaman at maintindihan para may operate mo ng tama yung automatic transmission na sasakyan. Abangan nyo po sa susunod na episode ng ating Feed TV, Fix It Dennis. Yung mga parts and components na yan, ipagsasabay-sabayin po natin yung operate para sa smooth operation ng ating automatic transmission na sasakyan. Para madali mo itong matutunan at madali mo itong may apply kapag nag-aaral ka na magmaneho. Okay mga ka-Fix It, kaya't palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. See you again on our next episode ng Feed TV, Sharing Information.